The Unseen Footage, October 29, 2015. 3 a.m. noon na magkita-kita kami ng mga kaklase ko sa school namin. So heto na nga, sem break na namin noon nang mapagpasyahan naming mag-ghost hunting sa school. Katabi lang ng school namin yung simbahan. Sabi nga nila, maraming espiritong gala sa mga oras na yon, kaya napagpasyahan naming pumunta sa mga ganong oras. Practice din kasi ng radio drama namin kinabukasan about sa pagbubuklod ng pamilya kahit sa maraming calamities ang nabunot namin topic. So medyo mahirap gawa ng story. Idagdag pa ang mga sound effects na gagamitin. Hindi kasi pwede ang recorded, downloaded na mga effects. Dapat natural at mga recyclable things ang gagamitin namin. Malaki ang school namin. Umaabot ito ng 5 floors at 27 rooms. Nasa 8th grade ako nung ma-experience ko ang isang supernatural na event na ito. Maraming rooms ang hindi nagagamit sa school. Halos lahat ata ng rooms ay mga kwentong kababalaghan. Nagpunta kami ng library noon para maghanap ng motivation para maghanap ng isang inspirational book. Halos lahat ata ng mga genre ng books ay nandun na. May mga naliligaw pang mga pocket books doon, yung mga cover SPG. So nang nakarating na ako sa pinakadulong shelf, ay may nahulog na libro. Hindi lang nahulog kundi tumilapon. Unbelievable man sa inyo pero totoong nangyari to sa akin. So makinig na lang ulit. At lumapit yung mga kaklase ko. Hindi yun educational book or romance novel kundi isang yearbook. School year 2006 to 2007 ang issue nun. Mga nursery ako nun. Tandang-tanda ako nun yung isang pangyayari noon sa school. May ginahasang 3rd year student noon sa mismong library na pinuntahan namin. Hindi yun alam ng mga kaklase ko na kasama ko dahil halos transferee silang lahat. Ako lang ata ang natira sa batch namin Dahil sa biglang lumamig ang hangin, ay nagsitakbuhan ng mga kasama ko. Hindi naman ako natakot pero dahil na rin sa sigaw ng mga kasama ko, tumaas na rin ang adrenaline ko at tumakbo na rin ako. Nabitawan ko yung yearbook. Nakarating ako sa 2nd floor dahil sa takot. Nasa 1st floor naman yung mga putragis kong mga kaklase. Paglingon kong may nakita akong video cam. Nakapatong to sa table ng guard. Nagtaka ako kasi nasa 2nd floor ang guard at wala sa 1st floor. Dalawa kasi ang guard namin at nasa 2nd floor ang room number 1. So sa 2nd floor, magi-start ang mga hilera ng rooms. Mukhang luma na ang video cam pero hindi naman mukhang sira. Pasikreto kong sinilid ito sa backpack ko. Mga alauna na ng hapon nang natapos ang pagpapractice namin. Gutom na ako nun kaya dali-dali kong pinandar ang motorbike ko. Pagkatapos kong kumain, naalala ko ang videocam na nasa bag ko. Sinubukan ko yung i-charge pero hindi pa rin yun nagbubukas. Sira na ata talaga. Kinuha ko na lang ang memory card at isinalpak ko sa card reader ko. Binuksan ko ang laptop ko, tinignan ko ang laman ng memory card. Isang video lang ang nandun. Laking gulat ko nang makita ang 2 taong nagtatalik. Ewan ko pero hindi gumagalaw yung babae. Parang nawalan ata ng malay. Nakilala ko yung mukha ng lalaki. Si ex-principal yun at ang babae naman ay yung 3rd year student na namatay dahil sa panggagahasa. Dahil sa aking nalamang impormasyon ay dali-dali akong pumunta sa office ni Papa. Police inspector si Papa sa amin. Hindi ko nasasabihin kung anong province namin. Na-confirm nga na si ex-principal ang lalaking nasa video. Nahuli siya at ngayon pinagbabayaran na ang mga ginawa niya. Nabigyan ng hustisyang 3rd year student. Sorry pero hindi ko pwedeng sabihin ang pangalan ng biktima. Mga 1 linggo nakalipas noon nang napanaginipan ko ang 3rd year student. Para bang nagpapasalamat sa akin. Ewan ko ba pero pagkatapos ng incidenting yon, ay tuloy-tuloy na ang pagpasok ng swerte sa amin. Believe it or not, it's not my loss. Basta kahit saan ako magpunta ay nagdadasal ako lagi.
Nag-enjoy po ba kayo? Subscribe! Nag-upload po kami ng mahigit sa 3 videos sa loob ng 1 linggo. Salamat!